Ito pag sinasabing wala na akong pakialam sa national, hindi yun eh. Kasi may pakialam ako kasi gusto ko nga yung gagawin ko. Makakontribute siya sa whole eh. Pero ang pinaka box office hit doon, Complaints. May AI na kami ngayon na triaging. So, sa mga nagtatanong, tatakbo pa ba si Mayor Robredo? Abangan! Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Kasama sa pangarap, pagsikat ng araw sa umaga. Sa gabi, nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo. Ganyan ang Pilipino, nagbibigay, dumaramay, gumagaan ang buhay. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako. It's a B-Day at nandito tayo sa Naga dahil tayo biyaheng Naga. At syempre, titignan natin ano nga bang makikita dito. Sino kaya mag-iikot sa atin? Tara! Hi! Hello! Wow! Sino magpapasyal sa akin? Nako, marami ang nakamiss sa kanya, lalong-lalo na sa national scene. Tara, puntahan natin si Mayor Leni Robredo. Kain tayo. Tara. Our new mayor with a vote of 84,367. Mayor Lenny Robredo. So, lunch with Ma'am Lenny. Ang una kong tanong, of course, I know you're the mayor, but why are you in Naga when you were already national and namimiss daw kayo ng maraming tao sa national? Tingin ko I was made for this. Tingin ko mas bagay ako sa local. Yung skill set ko, yung gusto kong gawin, swak sa pagiging mayor. Never ko naman plinano mag-mayor eh. Kasi parang hindi naman all the positions I've held. Parang naitulak lang ako doon. Pero ito talagang pag-mayor, nung coming into the fighting, parang ito yung isang posisyon na ako yung nagdesisyon na tatakbo ako. Yung walang nagtulak sa akin. Nung nasa Manila ako when I was VP, parang alam ko na transition lang yon. Nung nag-congress ako, at least yun, may pagkakataon na half of the week nandito ako for constituency work. Pero nung VP na most of the time nandun talaga ako, I made it a point na every other weekend, umuwi talaga ako. Parang ito talaga yung happy place ko eh. Ito parang home talaga siya for me. Kahit sa trabaho. Yung klase ng trabaho gusto kong gawin, ito yung trabaho ng mayor. Mas pagod nga daw ang local. Totoo ba? Yung local walang pahinga eh. Ayan, kahit may sakit ako, hindi din nagpapahinga kasi maraming inaasikaso lagi. Saka yung kailangan mong solusyonan, even the most mundane, ito yung daily realities ng buhay ng Pilipino. Pero dahil marami kailangang ayusin, very challenging yung trabaho. Saka ako kasi, kaya ko ginawa yung Angat Buhay. Kasi tingin ko hindi ako pwede na wala talagang grassroots work eh. Kasi yun naman yung training ko, yun yung pinag-umpisahan ko. Parang hindi makukumpleto yung serbisyo pag wala nun. In my heart, dito ako parang very fulfilling. Ito yung gusto kong ginagawa. Parang lahat na hinahanap. Kung meron akong take-away na gusto pakita, sana ma-inspire silang gawin sa lugar nila yung ginagawa ninyo. Kaya excited ako umikot din na kayang gawin. Wala ka naman masyado makikita dito eh. Yung Naga kasi hindi siya pasyalan. Yeah.
Pero mas marami kaming tourist arrivals compared to Legazpi or Sorsogon. Kasi halos lahat na pumupunta dito, nagbe-benchmark. So, bus loads, they stay for 4 to 5 days. So, it's about good governance, people, participation. How was Naga before? Before, during his time, and now? Iba yung Naga na dinatnan ng asawa ko. Saka iba din yung Naga na dinatnan ko. Yung dinatnan ng asawa ko, naging mayor siya just after martial law eh. Ang business district ng Naga doon, naka-confine lang sa yung streets around the plaza. Pero siya yung nag-umpisa na magpalawak ng business district. Maraming pagbabago in terms of values. Yung naumpisahan niya, nandyan pa din naman. Pero may mark na erosion pagdating sa values. Kasi yung gusto nating iwasan na maging very traditional yung pananaw ng tao sa politika. Kasi I think yun lang yung bala namin. Halimbawa dito sa Naga, wala ditong vote buying. Parang all over meron. Dito kahit wala kang pera, mananalo ka sa eleksyon. Bakit ganon? Kasi yung values ng tao, pinag-umpisahan talaga. Dito walang political dynasties. Dito, may People's Council kami na very active, nagte-take very active role in governance. Over the years, may konting erosion. Lalo na yung last few years, nakikita ko na parang papunta na doon sa pareho ng iba, na traditional, patronage. Yun yung worry ko. Kaya nagdesisyon akong tumakbo. Dati hindi naman mahalaga yung pera pag eleksyon. So gusto kong ibalik dun sa dati, na mapaalala yung mga tao na ang real power lies in them and with them. Yung last few years kasi nagsimula din sa buong bansa yung ayuda mentality. Nagde-demand na ang tao ng bigay, ayuda, dahil yun na yung pinapasanay. Yun yung gusto kong alisin. Kasi naging Naga naman kami without that eh. Kasabihin nila, ang higpit naman ni Mayora. Totoo, marami ding naiinis sa akin ngayon na ang feeling ng iba unreasonable ako. Maraming paghihigpit na ginagawa. Talagang tough balancing act. Pero tingin ko kasi in the long run, pag naramdaman nila yung bakit natin to ginawa, maiintindihan nila at ma-appreciate nila. Mayora, you know what patronage politics is. Hindi mo ba kinakatakot na baka ikatalo mo yung hindi ka nagkakayuda? Ako hindi eh. Ako grabe pa din yung faith ko sa tao sa Naga. Pero ang feeling ko noon, kung hindi ako magsa-step in, baka magtuloy-tuloy na sa patronage. Halimbawa, yung mga posisyon sa City Hall, hindi meritocracy. Kundi anak ni ganito, relative ng isang political leader. Pero pag maghanap ka ng skill, wala. Mahirap yun ayusin overnight. So, inuunti-unti namin. Pero parang pinapaalala lang ulit sa mga tao na hindi naman tayo ito eh. So, paano po yun? Nung bumalik kayo, yung mga JO nawala, paano yung marami? Hindi naman. Marami pa din naman JO ngayon. Ang nawala lang, yung tinanggal ko lang, yung mga hindi pumapasok. Yung iba, meron din papasok-pasok. Pero yung excuse sa biometrics, mas political yung trabaho, yun yung mga tinanggal ko. Ang dami mong inaayos. Nung bumalik Hindi, ka sa Naga, hanggang ngayon, nag-aayos pa ako. Sabi ko nga parang ang first term ko, firefighting lang eh. ano pa yung mga inaayos mo ano? Isa-isa. May halimbawa yung processes namin inside City Hall, yung procurement. It used to be very transparent, hindi naman. Yes, nawala yon. Yung transparency before nawala. So ngayon, magsisimula na naman kami. Ngayon lang ulit, na talaga nakapublish sa aming Facebook pages. Hindi lang public works, pero pati yung supplies na binibili. Dahil ilang taon din na parang yan yung naging practice, mahirap din siyang i-undo. Ang point ko lang, pag nalinis namin to at maging efficient, very efficient ulit, mas marami kaming magagawa. Pareho yan nung panahon ng asawa ko. Mahirap ngayon i-balance yung oras ko. Ang dami kong gustong gawin outside City Hall.
yung order sa streets. Kasi dapat nasa labas ka. Oo. Hindi pa ako kontento sa kalinisan, although maraming nagpa-praise na ang linis namin. Yung mga ganun. Yung ngayon, maswerte kami na pilot kami nung programa ni Presidenteng Operation Kontrabaha. Yes. So, pinadalhan kami dito ng maraming equipment, nililinis yung lahat na waterways namin. Pareho din, nag-a-undo din kami kasi may mga obstruction sa mga waterways na nabigyan ng mga permit, building permit, occupancy permit, permit to operate. So, ang hirap. Oh my gosh! And mas mabuti pa mag-start from zero rather than mag-start na nag-a-undo ka ng mga bago. Inasahan rin ng iba na sana yung nangyari sa Naga, mangyari sa buong Pilipinas. In the Philippines, na doing very well. In fact, ang ibang mga programa nila gusto namin gayahin. Siguro hindi lang nabibigyan ng spotlight yung mga local officials na mahuhusay na ang wish ko sana mabigyan para sila yung parang pamantayan ng ibang mga cities. Kasi I think lahat naman ng mayors nagnanais na mapabuti yung lugar niya. Most of the time, kulang lang siya ng resources. Paminsan din, kailangan ng konting creativity, saka innovation, para marami kang magawa. Na kami, masipag kami doon. Talagang ako, yung aming team, continuous yung pag-aaral kung anong mga bago. Kasi hindi naman pwedeng ipilit mo yung dating ginagawa kasi lampas ka na sa panahon eh. Totoo naman. Saying the local. How about the national? Can we change yung malaking nangyayari ngayon sa national? Ako, yes. Pero it will take time. Pero ang pag-uumpisahan kasi, dapat matino yung nasa taas. Matino at mahusay yung nasa taas. Kasi, lalo na pag corruption, tingin ko, yung pinuno, yung nakakahinto nito eh. Ang problema kasi pag hindi din committed yung mga namumuno na i-curb ito, mahirap talaga. Yung sinabi ko, we'll start from the top. Pero tingin ko, ang pag-asa nasa local eh. Na pag pinahusay yung mga local, mapipilitan yung nasa gitna na parang bumuti. Kaya sabi ko nga, ito pag sinasabing wala na akong pakialam sa national, hindi yun eh. Kasi may pakialam ako kasi gusto ko nga yung gagawin ko. Makakontribute siya sa whole eh. Hindi nila nakikita yung pang-araw-araw na pakikibakan ng tao. Yung sa akin, pag naasikaso yung baba, pag yung mas strengthen yung local government units, yung asawa ko, yun din yung dream niya eh. Natingin niya yung change, malaki ang pag-asang mangyari pag strengthen yung mga local government units. Pero dapat kasi dapat in place yung mga policies at yung enforcement maayos. Reaction on what's happening nationally. It was meant to happen. Kasi marami tayong pinapalampas. Marami tayong pinapalampas. Yung mga lumalabas ngayon, hindi naman yan nag-start ngayon lang eh. Halimbawa, sa Congress, yung leadership sa Congress, kailangan ayusin yun eh. Pati yung mga national government offices, kailangan in place yung mga policies para trabaho talagang iniisip ng mga officials. Hindi yung to make money. Kasi kinagalit ng marami yung flood control project. Is that what you're saying that it was bound to happen? Marami pa yun. In fact, naalala ko during Pinoy's time, binawal niya yung dredging. Kasi at that time, na-uncover niya na maraming daya sa dredging. Maraming naging ghost projects tungkol doon. Kasi hindi nakikita yung resulta eh. So, nung nasa Congress ako, which was 2013 pa, I was vice chair ng Committee on Good Government. Noon marami na kami iniimbestigahan na something similar to this eh. Siguro nag-escalate lang yung amount. Pero yung practice has been happening. Oh my God. So, ang flood control, naging issue, fuel prices ngayon is another major issue. Is there anything we can learn from Naga? Or is there something you're actually learning
pala ngayon Um, on how to address Hindi, this problem? yung hirap talaga yung mga drivers and operators natin. So kami nga, halos everyday kami nagmi-meeting sa city, devising ways kung paano namin matutulungan yung mga drivers natin. Pero it is more than that eh. Yung reverberating effect nito, malaki eh. Kasi yung prices of basic commodities, nangyari na to sa atin dati. When I was vice president, nangyari na to. Pero mas malala ngayon. Yung increase sa fuel prices, more than half, more than double already. So talagang nangyari pa na tapos na yung budget for 2026. So parang hindi ka na nakaset aside ng pera para doon. Pero because this is an emergency, pinag-uusapan na namin pag kinakailangan na magpondo tayo pang ayuda, alin bang mga bagay ang mga i-defund natin. So, nakarating na siya. Ililipat yung pondo. Oo, ililipat. Kasi syempre, finite naman yung budget ng city, di ba? Sige, kumain muna tayo. Sige. Ayan, oo. To be continued. Super duper duper talino ng next generation. Totoo. Mga Gen Alpha, Gen Z. Kaya yung nag-launch kami nung app namin, may Naga app. Oh, I heard niya Mga bata, Ano yun? What's a My Naga app? lahat na services ng city. Pero ang pinaka box office hit doon, complaints. Complaints? Sa lahat. Basurang hindi na pick up, yung mga street lights na hindi umaandar, may nag-illegal parking. Na kids ang nagre-report? Yung or hindi Hindi, naman? mga tao yung nagre-report. So we act on the reports. Kusa na nag-filter yung mga complaints? May AI na kami ngayon na triaging. So pag pumapasok yung alam na nung AI kung saan na office pupunta. Dati mano-mano eh. Pag ganun, mahal ba for a city to invest? Wala kaming gastos kasi dinonate lang sa amin ng donor. Nag-hire lang kami ng 3 tao to manage it. Yun lang. Tapos yung system na yun was maybe in place na rin elsewhere before it was presented to you? Hindi eh, from scratch. And Although yung for the most part of it medyo common kasi pag naglalagay kang app for an LGU, common yung nandun. Pero yung kakaiba sa amin, yung may real time na complaints. Tapos yung nag-complain, parang Shopee, makikita mo kung asa na yung in-order mo. So, ito, nakikita nung nagreklamo kung kailan makaka-respond sa kanya. pati yung may metrics for you to see kung ano yung agency yung mabagal. at Oo. ano. Yun, That's nakikita namin, ako tinitingnan ko siya every week. Ano mga offices ang maraming backlogs. Walang lusot. Walang lusot. Ang ganda ng sistema. Maganda yung system. So it's true that they say they can really, when you use technology, maraming... For good. As Oo, long as you use it for good. Kasi for good. You can use technology for good. Ano pang ibang pinagamitan ng technology dito? Marami ngayon, nakakuha kami ng grant from DepDev, yung AI planner. Gusto kasi namin, parang data-driven lahat. Pero without AI, imposible kasi voluminous yung data na isi-sift through mo eh. Pero with this AI planner, mabilis na lahat. So, parating data-driven yung decision making. Bago pa lang ito, in fact, umpisa pa lang. It makes your life easier. Oo, totoo. Mas madali for the city. So, naka-lodge siya sa City Planning and Development Office namin. Sila yung mas gumagamit. So makikita ko yung pati what to prioritize. Ano yung nasa priority ngayon based on the na pumasok doon? Ako yung pagplano sanang mas strategic. Pagplano ng mga programa. Ang nangyayari kasi parang caught up kami with the day-to-day. Na wala na masyadong time talaga magplano. So parang yung planning sinisingit na lang. Pero sana 50-50. Pero syempre kasi pag maraming tao sa opisina, kailangan mong kausapin lahat. Ano yun? Time consuming. So,
nag-extend na ako ng office hours. Ang ginawa ko, mga 6:30 nasa office na ako, umuwi ako almost 10. Pero yung tao kasi they get wind of it eh. So maaga na din sila pupunta, tapos gabi na din pupunta. So yung dapat sanang yung trabaho, hindi mo din nagagawa kasi parang in-extend mo lang yung time para makiusap. Naloka ako dahil sa pinagahan mong 6:30 dumami. Oo. Oh my gosh, 6:30 nasa work na. To 10. Sobrang lapit lang naman ang bahay ko sa City Hall. Maski na, 6:30 to Hindi naman 10 all the time. Siguro mga between 8 to 10. On better days, mga 8 o'clock. Bad days, mga 10. So, buti na lang malalaki na po yung anak ninyo. Oo, ngayon ko na-realize na ang hirap pala nung ginagawa ng asawa ko dati. Kasi pinanganak yung mga anak ko, mayor na siya eh. So may growing family. Naman siya, very present na father. So ang hirap pala nun. Ngayon, sobrang buwelo ako kasi mag-isa ako dito. Hindi ako nagmamadaling umuwi. Hindi ako nagmamadali na pupunta ako sa school events sa mga bata kasi solo lang ako. So parang yung luxury na yon wala sa asawa ko before. Na tatay siya sa pamilya niya, tsaka tatay ng bayan. Ngayon, parang 100% na attention ko nasa city. Which is fair. Yun nga lang, kulang pa rin ang katawan ninyo. Oo nga eh. Pero baka naman iniisip ko, pag matagal-tagal na ako nakaupo, it will get better. Ngayon kasi marami ka pang inaaral, marami ka pang inaayos. Pero 3 years patapos na pa, nakakasimula nyo pa lang. Kakasimula pa lang eh. Sabi nila parang for a politician, minsan yung towards the end of the second year, pinaplano na yung takbo sa... Kaya nga, nag-refuse akong mag-discuss anything about the elections. Kasi ang iksi na nga ng 3 years, kung gagamitin mo pa yun sa pagplano ng pagtakbo. Magka-opposite ba yan? That you can't really plan for yung running and doing your work? Hindi eh. May conflict siya kasi pag iniisip mo na yung running, mas binibigyan mo ng priority yung mga yung mga very visible na very visible na mga Projects. na not necessarily yun yung pinakamahalaga. This is a question of politics. Was it awkward? Or yung Ang alin? nandito si Presidente? Or... Hindi naman awkward. Kasi sa akin naman, very much willing naman ako to work with him. And I think siya din. Talagang yung iniisip lang namin, yung kapakanan ng lugar eh. So In fact, yung mga nire-request namin, wala ako kahit na feel na parang hinaharang. In fact, mas madaling mag-request ngayon. Yung maganda ngayon, parang bago lang, this year lang yata, ginawa nila ng sistema, ang pondo, mas sa LGU na. Ngayon, LGU na, tapos may formula. So, ang formula niya, yung need, yung population, yung area. So, alam namin kung bakit ganito yung nakalaan para sa amin. Before kasi, kung malakas ka ganito, marami ka makukuha. That's a good thing. Kaya, tingin ko, yung mga LGU, malaki yung pasasalamat na ginawa ito. Kasi may pondong LGSF, parang Local Government Support Fund, na dati ang hirap niyang i-request. Parang kailangan mo makiusap kung kani-kanino. Ngayon, yung pinatawag kami sa Malacanang parang 3 Mondays ago, na-explain sa amin yung formula. So kami, naiintindihan namin. It wasn't just because you're Lenny Robredo. No. Pare-pareho eh. Yeah. During Pinoy's time, DSWD ginawa niyang national, hindi sa local dadaan. Dito naman baliktad. Hindi, during Pinoy's time, natutulungan yung lokal. Pero ang gusto ko lang sabihin, ginawa niya talaga ng formula na lahat meron. Dati naman, dati mas maayos kasi parang yung excesses ng Congress, wala during Pinoy's time eh. Pero parang yung nakaraan kasing mga years, even during the
the first half of this admin, parang grabe yung lahat nasa Congress. So, kailangan mo talagang pumila sa congressman. Tapos, mas binigyan din yung ayuda. Naging need-based na. Yun na rin ang hanap ng panahon. Kaya siguro. Pero ang kabutihan ngayon, kasi fair. It is not who you know. Kung ano yung nararapat para sa'yo, yun yung ibibigay sa'yo. Kasi based on fact. Based on Sayang nga kung nasimula na to during the first year. Ang laking bagay. Pero this 2026 lang kasi sinimulan. Which is good enough. Was it because of the flood control? Tingin ko. Kasi, di ba, nung nakaraan, parang ang laki ng discretionary funds. Ang problema kasi sa discretionary funds, at the whim of whoever has authority over it. Pero ito ngayon, transparent yung formula eh. Oh, eto na. Ang finish line. Kaya Semi-finish bibigyan line. ka namin ng English version kasi Bicol yung nandyan. Wow, first time. Sobrang luma na ng City Hall namin. So is this your favorite color? Hindi naman, pero kaibigan ko kasi yung Almario Sisters. Ah, yes. Pumunta sila dito to help me. Bait nga nila eh. Ganda. Simple. Tinulungan nila ako for free. Nice. So ito, dati lahat to tables, office tables. Yung mga tao naghihintay sa labas. So ang ginawa namin, yung office tables, nilipat namin sa ibang opisina. Ito, hintayan na ng tao. Maayos na nag-aantay. Oo, maayos na komportable. nag-aantay. Kung may papabasa kang isang libro, ano yun? Don't sweat the small stuff. Really? I like it. Sa dami-dami ng mga libro dito. Margaret Thatcher. Kasi Obama. ano siya, Ito ang daming pinaka. life lessons. Ito daw yung pinaka. Bibili tayo ngayon. Ito yung finish lines. In Oh. English. Kasi Bicol yun nasa baba. Oh, so parang ano to yung goals ninyo, the vision and ano. Kailan nyo naisip ang finish line? Before kami nag-start ng term. Pretty much, in 3 years, you intend to achieve so much. Medyo siya, lofty. Lofty yung goals. Pero kung hindi namin tataasan yung pangarap, baka naman mag-underperform kami. So mabuti na yun na parang all the time naghahabol kami. Marami din dyan na naumpisahan na namin eh. Lalo na yung tungkol sa baha. Marami na kami nagawa. In the 8 months that I am in office. But for now, sa dami po ng kailangan gawin, anong top priority natin ngayon? Basic eh. Health, education, saka syempre environment. Perfect tanong. How do you intend to be done with your term when you're done as mayor? Ako, sana mabigyan pa ako ng pagkakataon for another. Kasi ang 3 years talaga, sobrang ikse. I don't think I will ever, I will be able to translate all the plans into meaningful actions with just 3 years. Marami kaming gagawin ngayon na parang in preparation pa lang for what is to come. So, hindi naman sa pinapangunahan ko. Pero sana, tingin ko kasi talaga 3 years is too short a time for local officials. Gaya nga nasabi mo kanina, hindi pa yung 3 years. Kasi yung year before the third year, lahat na naman nakatuon sa eleksyon. So, mas mabuti talaga, sabi mo, mas mabuti longer term. Kahit siguro yung maximum number of terms, iksian lang to 2 terms instead of 3. Basta longer. Para may magawa naman na hindi masyadong next elections ang iniisip. Kasi 3 years talaga, lalo na pagbaguhan. Pagbaguhan, parang yung first year, nag-aaral ka pa lang. Tapos yung second year, doon ka lang makakabuelo ng trabaho. Yung third year, nagre-ready ka na naman for the next elections. Tingin ko, unfair sa constituency. So, kung pwede lang na 5 years, mas mabuti yun. Yung mga nagsasabing, please come back sa national. Hindi ko muna pinapansin. Kasi ayoko ma-distract ako
from what I'm doing now. Ang obligasyon ko first and foremost, Naga. But for sure, tatakbo ka ulit. Hindi ko pa din sigurado. Hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Wherever the road takes me. Pero ang importante sa akin, with the mandate given to me, aayusin ko. Siyempre, may aabang pa kayo ang part 2 ng ating Tour of Naga. And that's the other side of Mayor Robredo. Sa'yo ako! Hindi Bernadette, sa'yo ako. Kinilig ako. Thank you, thank you, thank you.